Nagulantang ako, nabalitaan na natin yang Kisame bumagsak, 'di ba? Eto po, yung, nagngangalang, 'wag na nating pasikatin pero alias lang naman 'to, Chiki Lady. Sabi po sa kanyang post, gawang Duterte yan, 2018, 2019 rehabilitation. Alam nyo, no? Eto problema natin eh. Parang tinatanggap na lang natin na 2026 na si Pangulong Duterte, 2022 pa lang hindi na presidente. Nakasanayan na lang, isisi lahat. Inutil. Inutil na ba tong gobyerno na to? Kung inutil na, wag na. Yung mga tagahanga ng gobyerno na to, parang ligtas na kagad. Ay, ginawa yan yung panahon ni Duterte. Gawang Duterte yan. 2018 to 2019. O kung natapos siya ng 2019, hindi ko alam kung, maganda pala to. Ate, ang dami palang followers nito. Alam mo ate, Chiki Lady, oh, eto lang ang tanong ko sa iyo. Ilang taon na mula noong 2019 hanggang ngayon? Ilang taon na? 7 taon. 7 taon na. Alam mo ba na araw-araw ginagamit yang NAIA? Kung araw-araw pong ginagamit yan NAIA, meron po tayong tinatawag na maintenance. May bayad po ba? Nagbabayad po ba tayo sa NAIA pag gumagamit? O meron po tayong tinatawag na travel tax? Domestic o international? Ibig sabihin, kung nagbabayad ang mga tao para gamitin niyang NAIA, kinakailangan naman siguro na yung binabayad natin dyan, i-maintain. Ano yan? O eto, paano ang diskarte dyan, ate? Kung maniniwala kami sa katangahan mo. Anong diskarte dyan? O eto, gawa ni Duterte yan, ha? Ang ire-repair lang natin yung mga gawa ni Pinoy. Pero eto, gawa ni Duterte yan. Hayaan natin yan. Hayaan nating masira yan. Kasi Duterte yan eh. 7 taong ginagamit ka araw-araw, hindi ka man lang, putya, imagine yung araw-araw kang ginagamit tapos hindi ka mini-maintain. Wala kang maintenance. Ito pa isa. Binenta natin sa San Miguel Corporation na pinamumunuan nito ni Ramon Ang na ang projection, napakagaling na tao. Meron pang projection yan, di ba? Gusto nila yan ang pamunuin muna sa Pilipinas, si Ramon Ang. Napakagaling na tao niyan. Pinili yung serbisyo. Yan, rinaibitize yung service ng NAIA. Sagot na po nila yan dahil sa kanila napupunta yung bayad natin. Dinoble nila yung travel tax. At kung ano pang bayad dyan. Naniningil po sila ng bayad. Dapat mini-maintain nila yan. Huwag niyong nakasanayan na kung sino yung nagpatayo, siya dapat managot habang buhay. Kung 200 years na yan nakatayo, yung pa rin nagpatayo ang may kagagawan yan. Ang katarantaduhan na yung mga pinagsasabi nyo sa mga Duterte. Kauupo ba lang ba ni Marcos? Kahapon lang siya umupo? Kada merong problema, Duterte may kasalanan. Dapat sinabi nyo, pag umupo kami, wala kaming gagawin kundi isisi sa Duterte nang hindi kayo hinalal. Yan po ang nakakarindi sa lahat eh. Simple lang po yan. Pati nga bahay nyo eh. Pag tumagal ng 7 taon, meron na kayo tsak na ni-repair. Nasira na yung pintuan nun, nasira na yung ano. Anong gagawin mo? Nakatira ka dun. Aayusin mo. Hindi po pwede na pababagsakin lang natin yung mga kisame. At sasabihin natin sino ba nagpagawa niyan? Duterte ba yan? Hindi na po importante yan eh. Ayan po ang
inutil na kaisipan yung maghanap ng masisisi. Puta, trahedya na yan. Meron pa nasaktan. Eto, tignan nyo po kung gaano po kalala ang utak nito ni Redon. Ang tanong pa, who should answer for NAIA ceiling collapse? Yan po ang ating media. No? Wala pong duda yan. Bakit maghanap kayo ng masisisi? Ang sisihin dyan, yung nagme-maintain ngayon. Kaya nga sa inyo pinahawak yan dahil gusto nyong gawing world class eh. Yan ba world class? Buti hindi, may turista ba dyan? Naiyawan ba? Ano ba yan? Mga international flight ba yan? Buti walang mga turista na dumaan dyan tapos nabagsakan. Imagine ninyo. Mababalita na naman sa buong mundo yan. Yan ang sumisira sa tourism natin. Ang lagi nyong sinasabi, kaya nyo pinaprivatize dahil hindi kaya ng gobyerno. Puta ngayon, privatize na yan, no? Tapos ito si Redo, naghanap ng masisisi. Bicol Saro, Representative Terry Redon, said the incident which injured 7 persons, including a senior citizen, must be investigated to determine whether the ceiling was built and to establish liability when the ceiling was built and established in liability and accountability. Anong ibig mo sabihin na dapat imbestigahan kung kailan na napagawa yung ceiling na yan? Kung napagawa nga yan nung panahon ni Duterte, anong gagawin nyo? Sisisi nyo lang kay Duterte? Talagang ito si Kokey, kainin mo na kasi ang baon mo sa pisngi mo. Wala ka ng katotoran, mag-isip eh. Panahon po ni Duterte, most improved po tayo, yung NAIA. Pero kung 7 taon na yan, dapat mini-maintain nyo yung most improved na nga tayo, hindi nyo pa ma-maintain. Kwenta. Kahit po gaano kaganda, tulad po ng Dolomite. Pag wala na po naglinis ng Dolomite, sinasabi ko sa inyo kahit gaano kaganda yan nung panahon ni Duterte, masisira po yan. Opo, nabalita na po natin yan, yung ninakawan po yung Australia ng 7,000 na mga taga-NAIA. Yan po yung pumapatay sa turista natin, sa turismo natin. Habang nagpapagandahan po ng mga international airport, dito po sa atin, bumabagsak pa rin yung Kisame. Pre-privatize na yan. Private na po nagpapatakbo. Wala pa ring silbi. Paano? Hindi nyo ba naisip kung ano po ang habol ng mga private company? Pagkitaan. Pagkitaan nyo NAIA, kita nyo po kung ano ang una nilang ginawa. Ano mga una nilang ginawa? Taasan ang mga tingil dyan. Hindi rito kay Redon eh. Imbestigahan daw kung kailan nagawa yung yung ceiling na yan. New NAIA Infra Project, yan po yung kay Ramon Ang. Clarify whether the collapsed ceiling panel was part of an old or newly installed structure, as this will determine whether liability is shared with Manila International Airport Authority, the previous airport operator. Kita mong kalokohan mo. Kaya nga nyo pinrivatize yan, sagot na ni Ramon Ang yan lahat. Ibig nyo sabihin, pinrivatize natin kami na mag-ooperate. Pero pag may bumagsak, kayo may kasalanan. Yung dating operator, maintindihan na. Yan ang logic niya ni Redon. Kaya nga naghanap ng ebidensya hanggang ngayon. Mga logic na walang katotoran. Kung sino po yung kasalukuyang nakaupo, siya po ang mananagot. Kung sino po yung may hawak na maintenance ngayon
Siya dapat ang managot ngayon. Ngayon naganap, ngayon natin sa panagutan. Puta, sanay na sanay kayo na isisi na lang sa nakaraan. Kawawa naman yung mga alam nyo, pag ganyan po, dapat po, wala na tayong ihahalal na inutil. Ang dami pong kandidatong inutil. Basta po nagsalita po ng magagandang salita na wala namang kahulugan. Halimbawa po, bubogin natin ang laylayan ng kahirapan, ng pader ng mga mahirap, natatadyakan natin, bibigyan natin ng tsinelas, ang walang hanggang katapusang mga walang katuturang pananalita. Na alon-alon ng mga kabundukan na nyo. Palatandaan po yan, wala pong silbi yan. Kasi hindi nga malinaw kung ano yung mga sinasabi nila. Nakikita na natin ang bukang liwayway na magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Pag yan po mga nagsalita ng ganyan, wag nyo na pong iboto. Sila Lenny, yan sila Risa Ontiveros, na ang gaganda ng panelta. Mahalin natin ang Pilipinas. Dahil pag mahal natin ang Pilipinas, lahat tayo ay uunlad at nasa atin ang bit. Dapat po precise ano ang gagawin natin. Basta po yung mga pananalita na wala naman pong katotoran, tsak yan, wala pong gagawin yan. Pag mga tinanong nyo po, ano po ang palatandaan na walang gagawin? Halimbawa po, tinatanong nyo, ano po ang gagawin po natin? Paano nyo po tutugunan ang problema ng mga pag nagkagera po sa Middle East, paano po natin iwasan? Pag ganito po sumagot, kinakailangan natin na magsama-sama tayong mga Pilipino. Pagmamahal, ang importante. Yan. Tsak yan, walang gagawin po yan. Pag tinanong po ninyo, ano pong gagawin? At nagsalita ng dapat may proseso. Dapat meron tayong sinusunod. Dapat tukoy natin. Dapat may mamumuno na pag mga ganun po ang salita, wala na pong gagawin wala pong gagawin yung mga tao na yan. Kung hindi, mapapaikot lang po yan ng mga magnanakaw. Yan po ang katangian ng mga taong ganyan. Yung mga malumalumanay, yung tapos hindi naman straight makasagot. Dapat isaalang-alang natin ang mga magsasaka. Ang mga mangingisda dahil sila ang bumubuhay. Wala pong katotoran yan. Pag tinanong mo ang tao, ano po gagawin natin sa magnanakaw, habulin natin sila. Yung mga kriminal na yan, yung mga ganun. Diba? Hindi natin papayagan yung mga kriminal na yan. Papatayin natin. Pag mga ganun na salitaan, yan po iboto natin. Balak. May plano. Kasi kawawa po tayo. Sinasabi ko po sa inyo, magpapatuloy lang po yan. Lalo na po, yung mga kumakandidato na hindi po bumibira sa mga personalidad na involved sa maleta, yung mga hindi po bumibira sa mga personalidad na involved sa flood control project, yung mga ngayon po na may balak tumakbo, na ang bukang bibig ay magkaisa tayo laban sa mga Duterte. Wala pong gagawin yan. In fact, patakbo po yan ng mga magnanakaw. So, suportahan po yan ng mga magnanakaw kasi ayaw nila sa Duterte. Dahil ang Duterte po, matitigil na naman, madjejeta na naman sila sa pagnanakaw. Yan po ang kinaayawan po nila. Ang gusto po nila, tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Lahat po ng mga kandidato ngayon na hindi bumibira sa mga magnanakaw ngayon at ang binibira po ay mga Duterte, alam nyo na po yan.
Yung mga takot pong bumira sa media, yung mga takot po na bumira sa mga nasa Malacanang, yung mga takot pong bumira sa mga mastermind, kilala na po natin yung tatlo na yan. Judas, Estas, at saka si Poncio Pilato. Bahala na kayo kung sino sa kanila yung tatlo na yan. Pero yung mga hindi po kumikibo, yung mga nanlilin lang sa mamamayan na lumaban tayo sa korupsyon. Pero bawal nating isigaw yung mga pangalan ng mga korap. Pwede, Duterte. Yan. Basta po yung mga bumibira ngayon sa mga Duterte, pero hindi bumibira sa mga totoong magnanakaw, wag po kayo magkakamali kasi itutuloy lang po nila. Magaganda po magsalita yan, masarap pakinggan. Alin natin ang Pilipinas. Salamat kaayo, Mr. Che. Sa naman talagang maang-maangal.